Ayon at lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ang batong kublihan. Ating ngang handugan masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na diniyos. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, sa gabing ito ng aming midweek service. Salamat sa panahon at sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon kahit na sa pamamagitan ng online worship na ito. Dalangin namin ang pagkilos at pagpahayag ng iyong Espiritu sa bawat isa. Kasangkapan ninyo ang inyong mga lingkod na maghahatid ng mabuting balita, ng mga mensahe ng awit, ng mga panalangin at pagpapalakas ng pananampalataya sa mga kasama namin sa pagsama. Sa iyo po namin itinatalaga ang gawaing ito. Nagbigay nawa ito ng kapurihan at karangalan, kadakilaan ng iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pananambahan ngayon, atin pong pagbulay-bulayan ang patungkol sa pagkakaisa at kooperasyon sa ministeryo na aking hinango sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 3, na ganito po ang sinasabi. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Tayo po'y panandali ang manalangin. Maraming salamat aming Panginoon sa araw na ito. Nawa ang mga salita mo ang marinig ngayong araw na ito at ikaw ang mapapurihan.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga simbahang pinaglilingkuran, katulad ng Taytay United Methodist Church, iba-iba man ang ating tungkulin, may nasa Christian education, music ministry, ushers, youth, men, women, outreach, witness, o iba pang gawain, iisa lamang ang ating layunin. Ang maglingkod para sa Panginoon at palaganapin ang kanyang kaharian. Ngunit alam natin na minsan, hindi laging madali ang pagkakaisa. May pagkakaiba ng opinyon, pamamaraan at pananaw. May mga pagkakataon ding napapagod tayo o hindi nagkakaintindihan. Kaya mahalagang paalala ni Pablo sa Efeso, Kabanata 4:3, sikapin ninyong mapanatili. Ibig sabihin, ang unity ay hindi otomatikong nangyayari. Ito ay pinagsisikapan. Isipin natin mga kapatid ang katawan ng tao. Ang mata ay may sariling gawain, ang kamay ay may sariling tungkulin, at ang paa ay may ibang responsibilidad. Paano kung sabihin ng kamay, hindi ko kailangan ng paa? O sabihin ng mata, mas mahalaga ako kaysa sa iba? Hindi magiging maayos ang katawan. Ganoon din sa ministeryo sa simbahan. Maaaring iba ang ministeryo natin, pero walang maliit o malaking gawain sa harapan ng Diyos. Ang tagumpay ng ministeryo ay hindi dahil sa isang tao lamang, kundi dahil sa sama-samang paglilingkod. Nais ko pong ibahagi ang 5 paraan upang maisabuhay natin ang unity at kooperasyon sa church ministry. Una, magpakumbaba at isantabi ang sariling interes. Ang pagkakaisa ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Minsan, gusto natin na ang ating ideya ang masunod. Ngunit ang tanong ay hindi, ano ang gusto ko? Kundi, ano ang makakatulong sa gawain ng Diyos? Pangalawa, manalangin para sa isa't isa. Kapag ipinapanalangin natin ang ating kapwa na lingkod ng Diyos, nawawala ang kompetisyon at napapalitan ito ng malasakit. Ito ay nagpapatibay ng ating samahan, nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok, at nagpapalago ng ating pananampalataya. Pangatlo, piliing magpatawad at magpakita ng biyaya. Walang perpektong simbahan o ministeryo dahil walang perpektong tao. May mga pagkakataong nasasaktan tayo, hindi napapansin, o nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang pagpapatawad ay daan upang manatiling buo ang ating mga ministeryo. Pang-apat, ituon ang ating atensyon kay Kristo at sa misyon. Kapag si Kristo ang sentro, hindi tayo madaling madistract. Ang layunin natin ay hindi personal na tagumpay, kundi paglago ng kaharian ng Diyos. Panglima at panghuli, aktibong makibahagi at makipagtulungan. Ang ministry ay hindi one-man team. Bawat isa ay may ambag. Kapag nagtutulungan ng simbahan, mas nagiging makapangyarihan ang ating patotoo sa ating komunidad. Marahil marami sa atin ang nakaranas na sa isang gawain ng simbahan. Marami sa atin ay naging aktibo sa Vacation Church School o ang natapos na VCS, outreach, nalalapit na church anniversary, youth activities, retreat, o simpleng Sunday worship celebration or preparation, na may pagkakataong pagod na ang lahat. Kulang sa tao at parang hindi matatapos ang gawa. Pero mga kapatid, kapag may nagsabing, sige kapatid, tutulungan kita, o kaya naman,
Ako na dito, kapatid. O kaya, tara kapatid, sama-sama natin itong gawin. Hindi ba't biglang gumagaan ang gawain? Hindi dahil nabawasan ang trabaho, kundi dahil nadagdagan ang pagkakaisa. Mga kapatid, minsan hindi resources ang kulang sa ministry. Ang kailangan ay mas maraming pusong handang makipagtulungan at magkaisa. Habang tayo ay nagbubulay-bulay ngayon, pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Ako ba ay nagiging instrumento ng pagkakaisa o nagdadagdag ng pagkakahati-hati? Paano ko kaya mapapalakas ang kooperasyon sa aking ministry o grupong kinasasakupan? May tao ba akong kailangan lapitan, patawarin, o ipanalangin? Mas inuuna ko ba ang personal na kagustuhan kaysa sa layunin ng ministeryo? Bilang pangwakas, sa bawat ministry, committee, at manggagawa ng simbahan, ito ang mga hamon. Maglingkod ng may pagkakaisa. Kung may hindi pagkakaunawaan, mag-usap. Kung may pagod, magtulungan. Kung may pangangailangan, mag-abot ng tulong. Kung may nasasaktan, magpatawad. Tandaan natin mga kapatid, mas malakas ang ministeryo ng simbahan kapag nagkakaisa ang mga lingkod nito. Hindi natin kailangang pare-pareho ang ating ministeryo para maging isa. Ang kailangan natin ay pare-pareho ang puso na naglilingkod para sa ating Panginoon. Muli, tulad ng sinasabi sa Efeso Kabanata 4, talatang 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po tayong manalangin sa mga kahilingan at mga gawain ng ating iglesia, maging ng panalangin para sa ating bayan. Sa gabing ito tayo po ay manalangin. Papasalamat kami, Panginoon, sa kagandahang loob, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu nagbubuklod sa amin sa pagkakaisa. Salamat sa mensahe ng buhay na nagpapaalala sa amin na kami po ay manatiling nagkakaisa. Binubuklod ng iyong kapayapaan sa gawain po ninyo. Mahayag ng aming buhay at pagsasama-sama bilang mga mananampalataya ay nagiging isang pagpupuri, isang pagsamba sa iyong pangalan. Panginoon, sinasamahan namin sa pagpasalamat sa kanilang kaarawan si Lori Lee Cuyos, Jemar Flores, Danilo Ward, Melanie Santos, Matthew De Guzman at si Maylene Santos. Salamat sa mga buhay na pinagkaloob mo, mga taon sa loob ng buhay na ito na patuloy na lumalago sa kaugnayan sa iyo. Ano man ang mga hamon at mga pagsubok na hinaharap nila, kayo ang laging makapananagumpay, O Diyos, upang iparanas sa kanila ang buhay na masagana at paginhawa mula sa iyo. Tuloy naming dalangin, O Diyos, ang pagsasama ng dalawang buhay, sila Danilo at Rosalyn Ward. Salamat sa mga taon ng matagumpay na pagsasama. Nawa ang pinuksan niyong pagkakataon sa mag-asawa, sa ministeryo, sa pamilya, ay patuloy na lumago at kunibay sa paglilingkod sa iyo. Pasangkapanin mo ang kanilang
buhay bilang mag-asawa na maging daluyan ng iyong pagpapala sa marami. Dalangin namin ang pabunga pang paglilingkod para sa kanilang pagsasama. Dalangin po namin, Panginoon, ang Manila Episcopal Area UNM Assembly sa darating na May 30 sa Malolos, Bulacan. Pagpalain niyo ang pagsasama-samang ito ng mga kalalakihan na gawain ito. Ito daw ay isang kanahon ng pagpapatibay, pagpapalalim, payaman, ng ugnayan ng mga kalalakihang kinakasangkapan mo manguna sa gawain ng iglesia at maging sa kanilang mga pamilya. Patuloy na sila ay maging matatag sa kanilang pagkakaugnay sa iyo. Salig ang kanilang mga buhay at gawain sa iyong hindi nagbabagong mga salita. At ang kanilang mga buhay manatiling matatag sa gitna ng anumang hinaharap ng mga hamon at pagsubok ng gawain bilang mga kalalakihan ng iglesia. Purihin po kayo, O Diyos, na sila'y tumutugon ng merong pagtatalaga ng kanilang buhay sa gawain po ninyo. Amin pong ipinapanalangin ang kahilingan ng patuloy na kagalingan kay na Alvin Panganiban, kay kapatid na Lenny Yap, kay Nori Villanueva na dumaan sa isang major operation, O Diyos. Dalangin din namin si John Varela na patuloy na makarecover mula sa karanasan ng aneurysm, O Diyos. Dalangin din namin Mother Linda Leongson, bigyan nyo ng ginhawa ng magandang pakiramdam sa kanyang lupang katawan, O Diyos. Sa mga hinaharap niyang karamdaman. Ganon din si Ernie Leongson, si Raquel Lucena, si Aga Silvestre, Gloria de Guzman, si Jude Ferreira. Dalangin namin, Panginoon, ang kaparaanan ng iyong pagpapagaling. I-sustain po ninyo si Pastor Harold Capulais na dumadaan sa dialysis dahil sa kanyang diabetes. Panginoon, na nakikisa kami sa dalangin ng inyong himala para sa kagalingan mula sa cancer. Sa buhay ni Jenny Ordinario, kay Deaconess Sheila Dairit Binuya, Panginoon, walang imposible sa inyo. Ipagkaloob po ninyo na sila po ay gumaling sa mga karamdamang ito at maipatotoo nila ang kapangyarihan po ninyo sa maraming mga taong paabot ng kanilang patotoo, O Diyos. Dalangin namin ang patuloy na pag-usapang pangkapayapaan ng pagtatapos ng labanan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, O Diyos. Ito man ay naharap sa isang stalemate. Dalangin po namin na magpanibagong usapan hanggang sa matamo ang pagwawakas ng mga labanan at makapagbigay ito ng magandang mapayapang buhay para sa maraming mga mamamayan. Hindi lamang sa gitnang silangan, kundi maging kami sa aming bayan ay apektado ng pagmahal na presyo ng langis at dahil dito ay apektado ang lahat ng mga bilihin. Panginoon, hindi namin makakalimutang itaas sa iyo ang pagdadaan ng impeachment trial ng aming pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Loobin po nawa ninyo ito ay maging patas, katarungan, dumaan sa walang pinapaboran, walang pinapanigan, walang anumang mga taong
binibigyan ng halaga, O Diyos. Kung hindi ang lahat ng ito, Panginoon, ay tunay na dumaan sa due process at mapatunayan kung tunay kang nagkasala, ay mapanagot sa ilalim ng batas ng bansang Pilipinas. Maging ang lahat ng mga tumatakbo, tumatakas sa katwiran, sa katarungan, O Diyos, laban sa inhustisya, O Diyos, kawalan ng katarungan, sa mga pang-aabuso na naganap sa mga nakaraang administrasyon. Langin namin ang iyong kamay, ang inyong patnubay upang ilapat ang kamay ng katarungan, O Diyos, sa sino man na nagkasala laban sa batas. Saan man sila naroon, mapanagot sa mga pagsasamantala, sa mga katiwalian, O Diyos, na nangyari sa aming hayop. Nawa, Panginoon, makita nga namin ang pamumuno ng mga matuwid sa aming bayan upang kami tunay na maggalak, magdiwang bilang isang bansa na pinamumunuan kami ng mga tao may nagtatakot at may paggalang sa iyo bilang bansa. Pinagpalang ang tunay ng bayang ang Diyos ay ang Panginoon. Mangyari sa aming bayang Pilipinas. Kalain niyong buhay at misyon, ministeryo, gawain ng Iglesia sa magpapatuloy na panahon upang maabot ang lahat, Panginoon, ng mabuting balita na nagpabago ng buhay, nagbibigay ng kahulugan at layunin tungo sa karangalan at kapurihan ng iyong pangalan. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na kapuri at pagsama namin sa araw na ito at sa mga araw na darating. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Bigyan nawa niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.